Age is just a number and sky's the limit. Ang mga ito marahil ang moto ng itinuturing ngayong oldest serving astronaut sa buong mundo na kamakailan lamang natapos ang mahigit 70 misyon sa International Space Station. Ilang taon na kaya siya? Kuya Kim, ano na? Paano mo pinagdiriwang ang iyong birthday? Ang American astronaut na si Donald Pettit sa kanyang 70th birthday noong April 20, bumiyahe pa uwi sa ating planeta matapos ang 70 misyon sa ISS o International Space Station. Ang septuagenarian o 70-year-old na si Pettit na tinuring ngayong oldest serving astronaut ng NASA kasamang dalawa pang Russian cosmonauts sakay ng Soyuz capsule. Activation confirmed. At makalipas sa mahigit 3 oras mula nang mag-undock ang spacecraft mula sa ISS, standing by for touchdown. bumagsak sa tulong ng isang parachute at ligtas na naka-touchdown o nag-land sa Seskasgan, Kazakhstan. And touchdown. Agad silang sinalubong ng kanilang mga kasamahan at mahal sa buhay. Touchdown occurring at 8:20 p.m. Central Time, 9:20 p.m. Eastern Time. Kung si Pettit ang tinuturing na pinakamatandang astronaut ngayon, kilala niyo ba kung sino naman ang pinakabatang astronaut na nakarating sa kalawakan? Kuya Kim, ano na? Ang Dutch space tourist na si Oliver Daemen, 18 years old lang na maging bahagi ng Blue Origin NH-16 mission noong 2021. Kaya siyang pinakabatang lalaki na nakarating sa space. Ang may hawak naman ng Guinness World Record para sa pinakabatang female astronaut ay si Valentina Tereshkova ng USSR. 26 years old lang siya na bumiyahe pa kalawakan noong 1963 luna ng Vostok 6. Sa mga may matayog na pangarap, kaya ng mga astronaut na to, tandaan, sky is the limit. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ikinagulat ng ilang naliligo sa isang ilog sa Rizal ang namataan nilang lumilipad na tent. Saan nanggaling ito? Kuya Kim, ano na? Apot langit ang pagtataka ng mga namasyal kamakailan sa Tinipak River sa Tanay Rizal. Sa kanila kasing magtingala sa kalangitan, meron daw silang namataan. Is it a bird? Is it a plane? No! It's a flying tent. Ay, Papa! What? Allah! Ang viral video kuha ni Luis. Nagulat kami may lumilipad na tent. Hindi ko po alam kung kanino yung tent. Kasi nung araw na yun, marami po kasi nag-overnight. Kasi siguro wala nang laman. Tapos yung time na yan, medyo malakas yung hangin. Makalipas sa ilang sandali, dahan-dahan naman daw itong bumagsak sa lupa. Meron po nag-claim, pero hindi na po namin kilala kung sino sila. Sa mga nagbabalak mag-camping dyan ngayong bakasyon, ano nga bang dapat gawin para ating tent hindi mag-fly away? Kuya Kim, ano na? Ang mga tent nagsilbing kalungan ng mga sinaunang tao, libu-libong taon nang nakakaraan. Ang mga tent noon gawa sa animal hide o balat ng hayop, mga sanga ng puno at plant materials. Ang isa sa oldest verified tent nagmula pa noong 40,000 BC. Nadiskubre ito sa Russia at gawa ito sa animal hide at mammoth tusk. Ang mga tent naman natin ngayon, gawa sa mga lightweight materials gaya ng polyester, nylon at cotton. Kaya ang dali talaga nitong liparin ng hangin. Payo ng isang camper. Hindi po yun kasi 3-season tent. So magkaiba po kasi yung ginagamit talaga na tent pag umakyat po ng bundok. Yung sa viral na lumilipad yung tent, yun po yung beach tent. Hindi ganun katibay sa malakas na hangin o kaya sa ulan. Tira yung peg sa beach tent. Yung pegs, yun yung panglock sa tent na nakabaon sa lupa. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Dumaloy ang mga tanong sa isip ng isang vlogger mula po sa Aurora. Ang tubig kasi sa isang bahagi ng binisita niyang talon, sa halip na bumagsak sa lupay, mistula raw dumadaloy pataas. Kuya Kim, ano na? Napaatras daw ang vlogger na si Guillermo sa kanyang na-videohan nang mag-trek kamakailan sa Ubot Falls sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province. Ang tubig daw kasi dumadaloy sa isang ugat ng halaman. Tila daw baliktad. Yan yung tubig, dapat pababa. Sa halip kasi na bumabagsak sa lupa, para daw itong tumutulo paakyat. Pakatulad ito, pababa. Oh, pababa na yung tubig. At nang naitapat na namin ang aming kamera, napansin namin na ito ay natulo ng pabaliktad. Tataka ko bakit patras, oh? Diba ito yung daliri ko, oh. Pataas yan. Gulat na gulat kami nung nakita namin ito. Naisitan namin i-upload ang video dahil namangha kami at naaliw. Pero bakit nga ba mistulang baliktad ang daloy ng tubig? Kuya Kim, ano na?
Ang tila nakakamalikmatang na videohan ni Guillermo, Tataka ko bakit patras, oh. hindi bunsod ng magic o kababalaghan. Pataas yan. Diyan nyo yung tubig, dapat pababa. Kaya itong ipaliwanag ng siyensya. Diba ito yung daliri ko, oh. Kahit na mukha mang paakyat ang lalim ng tubig, ang totoo, sa lupa pa rin ang bagsak nito. Hindi maaaring ang tubig ay lumaloy pataas pagkat ito ay naapektuhan ng gravity ng Earth. Ang nakita sa video, isa lamang optical illusion. Epekto na tinatawag na stroboscopy effect. Nagmumukha yung object na magalaw pataas pero hindi naman talaga. Gawa nung maikling pagitan ng droplets ng tubig sa pagtuloy-tuloy nitong pagdaloy pababa, nagmumukha tuloy itong dumadaloy pataas. Halimbawa na lang doon sa LC ng electron fan, na kung saan makikita mo kung tuloy-tuloy yung pag-ikot nito, nagmumukha nga backward yung movement. Tataka ko bakit patras, oh. May mga pagkakataon na tila pinaglalaroan tayo ng ating mga mata. Kaya bago maniwala sa mga nakakatuwang nakikita, mas mainam na mag-imbestiga muna. Ito, pababa, oh. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, isang patay na balyena ang inanod sa dalampasigan ng Surigao del Sur. Natukoy na kaya ng mga eksperto ang ikinamatay nito? Kuya Kim, ano na? Nabubulok katulan ng buhay ng anuri ng balyenang ito sa dalampasigan ng barangay poblasyon sa Lianga, Surigao del Sur. Ayon sa mga ekspertong sumuri sa balyena, isa itong Indopacetus pacificus o longman's beaked whale. Kilala din to sa tawag na tropical bottlenose whales o Indo-Pacific beaked whales. Ang mga longman's beaked whale na tinuturing na rarest na miyembro ng beaked whale family. Bihira lang sila makita dahil karamihan sa mga ito patatagpuan sa ilalim ng parte ng dagat. Ayon sa mga eksperto sumuri sa longman's beaked whale na inanod sa Lianga, buntis daw ito. Hindi pa patukoy ang sanhi ng pagkamatay ng balyena, pero kabilang sa mga tinitignang posibilidad ay environmental stressor gaya ng underwater noise pollution at seismic activity o di kaya'y may karamdaman ito. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sa San Vicente, Palawan, may navideohan na mistulang lumot sa dagat na gumagalaw at nag-iiba ng hugis. Ano kaya ito? Kuya Kim, ano na? Sa pinakamahabang white sand beach sa Pilipinas, ang Long Beach sa San Vicente, Palawan. Puting-puti ang buhangin at napakalinaw ng tubig. Pero lalangoy ka ba kung may ganitong namataan sa tubig? Sa drone footage na kuha ni Eric, naispatan ang tila napakaitim na lumot sa ilalim ng tubig. Gumagalaw-galaw at nagbabago-bago pang hugis. Actually, ang purpose ng drone is to capture lang sana ng Long Beach namin. May nakita ako nagkukumpulan ng and then nagpo-form siya ng ibang image. Kaya napawaw din ako. Pero kung lalapitan, ang tila lumot na nag-iiba-ibang hugis. Kumpulan pala ng mga isda na kung tawagin sa San Vicente, tige. So, para siyang tamban, lagi kami nakakita ng ganun. May season lang talaga. Ang tawag sa formation na ito ng tige, bait ball, na ginagawa rin ng iba pang mga isda gaya ng sardinas. Pandepensa nila ito sa mga predators gaya ng pating at dolphin. Dito kasi sa case na to, dun sa malapit sa beach area, hindi so mababaw lang. So, hindi ball yung itsura niya, like medyo flat siya. So, defense mechanism nga ito ng mga small schooling fish against predators. Kasi pag hiwa-hiwalay sila, mas madali silang mahuli at ma-target. But pag mababaw yung area kung nasaan itong mga isda, pag tinry kasi natin sila i-approach, aakalain nila isa tayong predator. So, mag-e-evade itong bait ball na to. So maganda lang panoorin itong bait ball kasi synchronized yung paglangoy ng mga isda. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.